Natapos tayo sa nakaraang episode na kung saan ay naglaban ang dalawang mutated zombie at sa kanilang paghaharap ay napatay ng native zombie ang mutated beast at sa mga sandaling oras ay maghaharap ang ating bida at ang native zombie na kasalukuyang hinaharap na ng ating bida. At tugon naman na nakatingin ang ating bida na ako dapat ang nagtatanong sayo niyan. Pinunit na nga ng ating bida ang jacket na suot nito, at bumaba na ito, wika ng native zombie na hindi ko inakala na babalik ka pa para mamatay. Sagot na tugon naman ng ating bida na may kailangan ako dito, kailangan ko yung kunin bago ako umalis. Pumikawala na nga ng kapangyarihan ang native zombie, pero madali kaagad itong napansin ng ating bida, sinalubong niya ito gamit ang kanyang kutsilyo, at napuna nito na bumabagal ang ginawa nitong atake, at sabay pumikawala na naman ito ng magkasabay na atake ngunit laking pagtataka ng ating bida dahil nakikita na nito bawat galaw na pinapakawala ng native zombie. Sa kadahilanang nanghihina na ang native zombie, naging kapantay na nito ang dalawang antas ng probe nito. At madali lang nitong pinutol yung mga atake na ginawa ng zombie, sambit na sigaw ng zombie sumpain ka, huwag kang maangas. Galit na sumugod ang native zombie dahil madali lang nitong natatalo ang mga atake na ginawa nito. Sa pagkakasugod nito ay bigla itong natigilan gawa ng biglang sumulpot sa harapan niya ang ating bida. At nagulat ang ating bida sa kadahilanang may tinatago pa pala itong lakas. Ang pagtatanong nito, dahil ba ito sa awakened source? Kaya ito lumakas, binigyan ba ito ng enerhiya? At nagbago na nga ang anyo nito, at wika nito sa ating bida, humanda ka na. Ito na ang magiging katapusan mo. Umatake na nga ang zombie pero naiwasan pa rin ito ng ating bida, hindi ito huminto sa pag-atake habang puro iwas lang ang ginawa ng ating bida. Batid ng ating bida pag nataman siya nito ay malaki ang pinsala na matatamaw niya, at napag-isipan na nga ng ating bida na kailangan niyang tumakbo muna at umalis, sa pagtalo ng ating bida ay nabigla ito sa kadahilanang napaghandaan na ito ng zombie, hinaranggan nito ang ating bida para di ito makatakas. Sambit nito na nagagalit sa tingin mo hahayaan kitang tumakas sa pangalawang pagkakataon. Sabay pumikawala ito ng malakas na atake muntik ng matamaan ang mata ng ating bida subalit huminto ito, at pamatak na lang bigla ang mga dugo. Ito ay ang dugo ng zombie dahil umabot na ito sa sukdulan, at bigla na lang itong bumagsak at napaluhod. Ang nagtatanong ang ating bida kung ano ang nangyayari, habang umuubo ang zombie at namimilipit ito sa sakit. At dito napagtanto ng ating bida na umabot na nga sa limitasyon ang katawan nito. Dulot ng hindi na kinaya ng katawan nito ang enerhiya na binibigay ng crystal, at dahil din sa pakikipaglaban nito ng walang hinto. At tingin na sabi ng ating bida kaawa-awang kasangkapan. Narinig ito ng zombie at pumikawala ng isang atake sambit nito papatayin kita. Ngunit madali lang nitong hinati ng ating bida gamit ang kutsilyo nito. At wika ng ating bida, huwag ka nang magpupumiglas, sabay umatake ang ating bida papalapit, at pinutol nga nito ang mga paa nito at bumagsak ito, at nagpupumiglas ito na umaatake at nagsasabing bakit nagpupursigi kang kunin ang awakened source na ito. Sabay pinaghahati ng ating bida ang atakeng ginawa nito at sambit nito habang nakatutok ang patalim nito sa kanyang mata. Hindi mo na kailangan pang malaman sabay tusok nito sa mata ng zombie, at tugon nito na sumisigaw, sumpain ka. Isa ka lang tao. Itinaas ng ating bida ang hawak-hawak nitong kutsilyo para tapusin na ito, ngunit pumikawala pa rin ito ng isang atake ngunit madali lang itong naputol ng ating bida at winisiwas nito ang kanyang kutsilyo at pinagpuputol ang mga galami nito. Sa isip ng ating bida lahat tayo may mga bagay na kailangan nating protektahan, pero dahil sa malakas ang aking kalaban, ay nagkamali ako. Ang walang katapusang pagkakasala at panghihinayang ay bumalot sa aking buong katawan. Kaya ipinangako ko na magkaroon ng isip na protektahan, natutunan ko ito sa buong 20 taon. At wika niya dito sa native zombie na nakatutok ang kutsilyo nito. Naiintindihan kita, patuloy kang lumalaban para protektahan ang crystal, hanggang sa mamatay ang kalaban. At winikasan na nga ito ng ating bida. At kinuha na nga ito ng ating bida, tanong sa isip nito, na ito ba ang kapangyarihan ng awakened source? Ito ay mahiwaga, dahil dito maaari bang ma-awaken ang kakayahan ni Zinyo. Kailangan kong bumalik kaagad at sabihin sa kanya ang magandang balitang ito. Ngunit may narinig itong tunog, ito ay nanggagaling sa katawan ng mutated beast, ang pagtatanong ng ating bida kung buhay pa kaya ito.
Nagulat na lang ang ating bida dahil nababalutan pa rin ito ng aura, at biglang lumabas ang aura nito mula sa katawan, at laking gulat ng ating bida dahil, ang halimaw na iyon ay buntis pala. Sa pagkakaalam nito pag nagiging zombies, ay nawawala na ito ng kakayahan para gumawa ng bata sa kanyang tiyan, ngunit ang anak ng mutated zombie na nasa tiyan ay ginagawang enerhiya at hinihigop ito ng ina, ngunit namatay ang ina nito bago ito hinigop, kaya ang bata monster na nasa tiyan ay nakaligtas at minana nito ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang ina. Masyadong bihira ang ganitong sitwasyon. Ito ay isang hindi inaasahang gantimpala. At hinawakan niya ito sa pagkakahawak niya dito ay kinakabahan ito. Ang ganitong uri ng bagong panganak na halimaw ay may posibilidad na mapaamo. Kailangan lang nitong makita ang ating bida, pagkamulat ng kanyang mga mata. At tatrituhan siya nito na para niyang pamilya, at magiging ganap na tapat ito sa kanya. Nagtagumpay ba ako? At sambit na tugon ng batang beast monster gugu. At dinilaan na nga siya nito. Nagtagumpay ito at napaamo nito ang halimaw, ang gantimpala ngayon ay maganda, dagdag pa ng ating bida mula ngayon alagaan mo ako, at kailangan bigyan din kita ng isang pangalan. At ang ipapangalan ko sa iyo ay Jin Bao. At ikaalas 6:30 na ng oras ng gabi, kailangan ng umuwi ng ating bida sa kanilang bahay at inilagay niya na si Jin Bao sa loob ng kanyang bag, dahil ito ay mahina pa, at kailangan pa muna nito na magpahinga. Dagdag pa nito na malapit ng gumabi at kailangan na nitong magmadali sa pag-uwi dahil mahihirapan ito paggabi na. Kaya ginamit na nito ang kanyang buong bilis at sa pagtakbo nito ay di nito batid na naiiwan pala sa mga bakas nito ang enerhiya ng awakened source sa bawat dinadaanan nito, at napukaw nito ang atensyon ng mga zombies na nasa malapit, at kumalat na nga ang enerhiya nito sa buong syudad. At ang awakened source ay lumiliwanag, dagdag pa ng ating bida at gumagabi na nga lalong namumuo ang aura ng mga zombie sa paligid, at kumakalat na ang enerhiya ng awakened source kaya baka may mga zombies na nag-evolve dahil dito. Kaya dali-daling tumatakbo papalayo ang ating bida, ngunit napahinto ito sa kadahilanang nabiyak ang mga semento sa kinatatayuan nito. Napaatras ito at nag-aalala dahil batid nito na halimaw ang may gawa kaya nabiyak ang mga daan. At lumabas na nga ang mga mutated na daga sa harap nito, at sa isip ng ating bida na ito ang mga pinaka-nakakainis kalabanan dahil sobrang dami nito. Dagdag pa nito na ang awakened source ba ang habol ng mga ito. At sumugod na nga ang mga mutated rats batid ng ating bida na mahihirapan siya kalabanan ang mga ito dahil hindi pa ito naka-recover ng kanyang lakas. Kaya kailangan niya muna magtago at humanap ng ligtas na lugar. Tumalon ito sa itaas ng street light, pagkatingin ng ating bida mula sa baba ay nakita nito na kinakagat ng mga daga ang poste na kinatatayuan niya, kaya tumakbo ito papalayo, pero sa pagtakbo nito ay sinusundan pa rin siya ng mga mutated rats. Habang hinabol ito ng mga mutated na daga ay nakita ito ni Siake gamit ang kanyang monocular, inobserbahan ito ni Siake sa kadahilanang nabigla ito sa bilis na pinapakita ng ating bida, at humanga sa pagmamasid dahil nakaya ng ating bida na iwasan ang mga atake ng mutated rats kahit sabay-sabay na umaatake ang 5 mutated rats, at takang pagtatanong nito kung sino ito. At inutusan na nito si Ling Wenwen para tawagan si Lao Li at ang iba, sabihan mo sila na maghanda at antayin ang aking order. Sang-ayon na tugon naman ni Ling Wenwen. At sa kabilang banda hinahabol na nga ng mutated rats ang ating bida, dali-daling itong tumakbo papunta sa isang factory para doon magtago, at random na nito ang pagod, muntik na itong maabutin ng mga mutated rats ngunit nakalusot kaagad ito sa bakal na pader at naiwan ang mga mutated rats dahil di ito nakalusot, dahil sa laki ng mga katawan nito. Pagod na nakatingin ang ating bida sa mga mutated na daga, at sa kabilang banda unti-unting nawawala ang crystal mula sa bag nito. Pinagpatuloy na nga ng ating bida ang paghahanap ng ligtas na lugar dahil batid nito na hindi magtatagal ang bakal na pintuan na yun, at kung tama ang hinala ng ating bida na ang awakened source ang mga pakay nito ay madali lang nitong mahahanap ang ating bida kahit saan man ito magtago. At dagdag pa nito na baka hindi ito makakauwi ngayong gabi, at kailangan ito antayin na mag-umaga bago ito makaalis. At di pa ito nakaka-recover sa kanyang lakas. Tinignan nito ang kanyang bag, laking pagtataka nito dahil nawala na ang awakened source mula sa kanyang bag. At napatanong ito kung nalaglag ba ito. Napagtanto nito na hindi ito nahulog gayong humahabol pa sa kanya ang mga mutated beast. Maaari bang naabsorb ba ito ni Jin Bao?
At bigla namang lumabas ang notification. At sinabing matagumpay ang pag-absorb sa evolution tree. At nabigla ang ating bida at nagtataka dahil sa nahihirapan siya, tugon ng ating bida anong nangyayari. Parang pinupunit ang katawan ko at nagsisisigaw na nga ang ating bida dahil sa kasalukuyang pag-absorb sa evolution tree at dinagtagal matagumpay na na-absorb, at sa kasalukuyan ay nakapasok na ang mga mutated na daga sa factory na tinatagwan ng ating bida, habang nanghihina dahil sa evolution tree at nagising na rin si Jinbao sa kanyang pagkakatulog.